Oh, what's up sa inyo mga kabayan? Magandang araw sa inyo. Nagbabalik ulit tayo mga kabayan kahit makati ang ating lalamunan na ay tunay na tayo magbibigay pa rin ng reaksyon. Din isa nasabi nga rin ni Leila de Lima. Abay ngayon mga kabayan ito'y hingi ng tawad. Ano? Hingi ng tawad ngayon diyan sa Supreme Court kasi sa dami ng sinabi nito mga kabayan laban sa Supreme Court. Isa pa man ding abogada mga kabayan ay babanatan mo ang Supreme Court ng ganyan-ganyan. Nasasabi mo one-sided ang desisyon. Naluko na. Pangalawa mga kabayan, nasabi ni Mig Zubiri, no, na pwede pala na ma-cite in contempt, no, kung ipagpapatuloy nila yung impeachment na yan. Yan ang sabi mga kabayan. At syempre pag-uusapan din natin at pakikinggan natin yung balita. At pangalawa, itong mga grupo, no, nitong mga makakaliwa na to talaga ay baligtad talaga ang utak mga kabayan. Nagrarally sila di at gusto nila talaga na panagutin si BP Sara. Ay bakit kaya itong mga tunong nabalita yung flood control na yan ay ayaw mag-rally-rally? Diba? At ayaw nilang questionin, no, yung ginawa ng magaling nating Pangulo na sablay na flood control mga kabayan na bilyon ang budget, no, na winash out lang ng baha. Na ngayon, baha na naman ang Metro Manila. Mukhang hindi yata mga kabayan uubra yung iipunin ng baha. Ano? Mukhang hindi yata uubra mga kabayan. Ay sana Aboy, hanggang tuhod mga kabayan na nakita ko sa balita. Ito mga kabayan ang sabi ni Leila de Lima. Siyempre, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, nanyahan kita na mag-subscribe nang sa ganun maging updated ka. No, sa ating mga video, ito simulan natin mga kabayan na rin sinabi na rin ni Leila de Lima. Ang sabi diyan mga kabayan sa balita na yan, ng News 5, ba? Sabi niya dito, Representative de Lima sa Supreme Court ay bear full responsibility kasi ito mga kabayan, tumira ng tumira dyan sa Supreme Court. Ano? Sinasabi niyang one-sided yung desisyon ng mga abogado diyan sa Supreme Court mga kabayan. Isipin mo, unanimous decision, ibig sabihin lahat ng mga miyembro na Supreme Court ay talagang pabor, no? O na ibasura na lang yung impeachment na yan kasi nga sablay mga kabayan. May problema. Humingi ng tawad si Representative Leila de Lima sa Korte Suprema matapos ang kaniyang naging pahayag na ex parte o one-sided ang pagpapatigil ng impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte. I was able to read only, kita mo, bumanat ka agad ng ng komento tapos hindi mo pa pala agad nabasa yung resulta, anak ng teteng. I was able to read only after release of my statement yesterday that the House comments in the two impeachment petitions were indeed considered by the court. Ani ni de Lima, there is no excuse for this mistake and I bear full responsibility for the same. Dagdag pa niya. O, kita mo yan, Leila de Lima. Buti naman. Buti naman natanggap mo, no, na mali ang banat mo na sa Supreme Court. Kaya tayong mga kabayan, talagang tayo gumagalang, no, sa Supreme Court natin. At pangalawa, talagang dapat, no, ay masunod yung mga yan kasi talagang simulat pagkabata, no, ng mga tao nandiyan sa Supreme Court ay pangarap na nila. At yung mga matataba, mga kabayan ng utak at talagang batas lang ang kanilang inaasikaso, no, at inaaral. Ito si Leila de Lima kasi mga kabayan mapurol ng utak, no. Ito pa sabi, it is not my intention to falsely accuse the Supreme Court of not considering the side of the respondent House of Representatives. O, kita mo yan? Dapat sa iyo ay nadidisbar ka na. Nasa ganun ay matahimik na rin ang mundo mo, Leila de Lima. Isipin nyo mga kabayan sa kagustuhan nitong mga to na ang ating Vice Presidente ay mawala, ay talagang kahit ano na lang mga kabayan ang ibabanat nitong mga to. Pati yung ating kataas-taasang hukuman mga kabayan ay babanatan nila ng komento. Kaya yung ibang abogado mga kabayan, hindi nagko-comment ngayon kasi alam nila, no? At base sa kanilang oath bilang isang abogado, dapat sa batas lang tayo, sa tama lang tayo mga kabayan. Sundin natin yung batas, hindi yung kayo ang batas-batas. O ito mga kabayan, pakinggan natin, no? Itong mga nagrarally-rally na ari at talaga namang tunay na kainaman mga kabayan. Ang mga pinaggagawa nitong mga to, puro rally na lang ng rally. Wala nang ginawa mga kabayan kundi mag-rally. O ito mga kabayan, pakinggan natin. Idinaan sa protesta ng ilang grupo ang pagkadismaya sa desisyon ng Korte Suprema na nagdeklarang labag sa saligang batas ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Para kay Akbayan Party List Representative Percy Sandanya, pagbali sa separation of powers o individual na kapangyarihan ng tatlong sangay ng gobyerno ang desisyon. Si Sandanya ang unang nag-endorso ng impeachment complaint. Itong si tabingin na to mga kabayan, isa pa rin na rin.
Isa pa rin ito sa tabingi. Sa pangalawang Pangulo noong Disyembre. Dapat tayong mag-iit at singilin ang mga justices ng Supreme Court sa lahat ng legal na pamamaraan, kasama dyan ang impeachment. Dahil sino na lang ang lalapitan natin kung hanggang sa Korte Suprema nandun ang galamay ng Duterte. Kamuti to mga kabayan. Kung tama, no, ang ginawa ninyo diyan sa Congress, di sana ituloy ang impeachment. Ang problema kasi, tulongges din kasi yung mga nag-facilitate mga kabayan ng unang inyong ipinail na impeachment. Isipin ninyo, ibabasura ninyo yung tatlong nauna, hindi nga pipili yun. Kumbaga mga kabayan, may naganap na impeachment. Ang problema ay, dinismiss mga kabayan. Kaya yan, na one rule ban. Dapat din anyang panagutin si Duterte sa ibang legal na pamamaraan gaya ng paghahain ng criminal at civil cases. Nagkilos protesta rin ang grupong bayan sa harap ng Commission on Human Rights ngayong Sabado. Kinwestiyon ng grupo ang paglatag ng Korte Suprema ng 7 due process requirements para sa impeachment proceedings at interpretasyon nito sa naging proseso sa Kamara. Ang nakikita ng tao dahil sa mga ganitong desisyon, nabuhay to mga kabayan, si Renato Reyes. Sa tagal ko mga kabayan, hindi nakita to tao na to diyan na nagrarally-rally. Lahat ng administrasyon mga kabayan, nito si Renato Reyes na to, nagrally to mga kabayan, nagwilga. Wala na sa kanilang tama mga kabayan. Wala nang magaling sa kanilang administrasyon. Anak ng titing talaga. Pakahirap pa lang magpanagot ng mga nagwaldas ng pera. Napakarami pa lang requirements na wala naman noon, pero biglang ngayon meron na. Ang tao ngayon, ang inaabangan, matuloy na yung trial. Ang ginawa ng korte, wala ng trial. No, kahit pa sabihin na pwedeng mag-refile sa February 6, 2026, matagal pa yon mula ngayon. Pero inip na inip tong mga to na ating Vice Presidente mawala talaga sa eksena mga kabayan. Kasi malaking tinik diyan sa mga makakaliwang grupo na yan ng ating Vice Presidente. Kasi talagang nililipol mga kabayan yung mga against na yan sa gobyerno mga kabayan. Alam naman natin itong si Renato Reyes na to, yung mga akbayan na yan, kabataan, ano pa man. Talagang yan gusto niyan mga kabayan, destabilize ang ating gobyerno, no? Yan yung gusto nila at yung kanilang gusto masunod. Dapat itong mga kabayan, papuntahin dyan sa West Philippine Sea. Yun ang gawin nilang bansa at nang sila doon ay mag-rally, kahit ano pang batas ang gawin nila doon. Walang problema mga kabayan. Dapat yan yung pinadadala dun sa West Philippine Sea. Total na may napakatatapang na mga iya. Tuloy natin. Para kay Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab na kaalyado ng mga Duterte, dapat sundin ang naging desisyon ng Korte Suprema. At iginiit na questionable mula pa simulat sa pulang impeachment. Ayon naman sa tagapagsalita ng Kamara, wala pang utos si Speaker Martin Romualdez na iapela ang desisyon at pag-uusapan ito sa pagbubukas ng 20th Congress. Siguro aantayin muna ng House yung official copy and then saka pag-uusapan kung ano na yung mga magiging susunod na hakbang. Unusual o kakaiba. Ganyan naman inilarawan ng constitutional law expert na si Attorney Domingo Cayosa ang desisyon ng SC. Pagdating ho sa separation of powers, papasok lang ang judiciary if there is grave abuse of discretion. And wala bang grave abuse of discretion doon mga kabayan? Mali na nga mga kabayan, hindi naman pagdidesisyonan niya ng lahat ng miyembro ng Supreme Court kung walang paglabag at di nila nakita ano yung mga yon mga kabayan. Isipin ninyo, nag-aral yon mga kabayan ng matinding batas, no? Tapos sasabihin nitong mga to, inak ng titing talaga mga kabayan. Sobrang dami ng matatalino sa ating bansa. Tapos ang problema sa sobrang dami ng matatalino, hindi tayo umaasinso mga kabayan. Dito lang sa mga ganitong puna issue mga kabayan, yung mga yan magagaling. Part of another branch of government. Yan, napag-modern ng Senado, ng mga congressman. Meron ho namang dinaanang proseso. So, sa tingin ko, hindi well-established yung requirement na grave abuse of discretion ang nangyari. Ayon kay Cayosa, may ilang opsyon ngayon ng Senado gaya ng paghahain ng motion for reconsideration. Pero sakaling magdesisyon ng Senado na ituloy ang impeachment trial, posible bang magresulta ito sa constitutional crisis? Maari, kung lalong-lalo na kung paninindigan ng mga senador ang kanilang posisyon na sila ang impeachment court at hindi ang Supreme Court. At kahit yung issue ng jurisdiction, it is for them to resolve. Nakadepende na anya sa magiging sunod na hakbang ng Senado bilang impeachment court ang kahihinatnan ng paglilitis laban sa pangalawang Pangulo. Kahit pa yan mga kabayan ay mag-motion for reconsideration, no? Yung mga prosecutor na yan, no? Yung Congress mga kabayan. Walang mangyayari kasi unanimous ang decision. So, ibig sabihin, mababasura lang din yan kahit ano pang gawin yung motion dyan. At pangalawa, no, tama lang ang ginawa ng Supreme Court, no? Hindi yun mga kabayan pag-over, no, sa kapangyarihan or separation of power. Kasi unang-una, nag-complain dyan mga kabayan ng ating Vice Presidente at nagsumbong sa Supreme Court na ganito, ganyan ang ginawa ng ng mga congressman. Lumabag sila sa one rule ban. Kaya yung naging desisyon mga kabayan, pumabor sa ating Vice Presidente.
At yan mga kabayan, binusisi ng maigi, no? At nakita nila na talagang mayroong mali, no? Or may sablay dyan sa ginawa na yan. Pahinga muna natin mga kabayan na rin, balita na rin na pwede palang ma-contempt, no? Ng Supreme Court. Itong kung itutuloy nila yung impeachment natin Vice Presidente. Katumbas ng pagguho ng tunay na prinsipyo ng judicial review ang pagwawalang bahala sa desisyon ng Korte Suprema. Ito ang binigyang diin ni Senador Juan Miguel Zubiri sa gitna ng usapin ng pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa kabila ito ng inilabas na desisyon ng Supreme Court na unconstitutional o labag sa saligang batas ang isinampang impeachment case sa Vice Presidente. We should not disregard the Supreme Court ruling. Because if we do, we may be courting a contempt order from the Supreme Court and a possible constitutional crisis. Not to mention a very dangerous precedent. If we proceed with the impeachment trial in defiance of a unanimous en banc ruling. Dagdag pa ni Zubiri, ang pagsalungat sa desisyon ng hukuman ay magsasapanganib sa sistema ng check and balances na pundasyon ng demokrasya ng Pilipinas. Tama. Whether we agree to the decision or not, the Supreme Court remains as the final arbiter of all constitutional issues. Let me say that again. The Supreme Court remains the final arbiter of all constitutional issues. Lest we want to destabilize the framework of our government. We must respect and honor the Supreme Court of the Republic. Sinabi naman ni Senador Erwin. Tama yon mga kabayan. Dapat talaga, kaya nga tinawag na Supreme Court mga kabayan, na hindi Supreme, pinakamataas mga kabayan, arbitrary, no, mga kabayan niyang Supreme Court na yan. So dapat, igalang ninyo ang desisyon. Hindi yung mga nagrarally-rally kayo diyan na ang ginawa ng Supreme Court na desisyon ay sablay. Tunay mga kabayan, dapat talaga itong mga to dapat sa ating bansa ay medyo magkaroon ng higpit, no? Sa ganun mga kabayan itong mga nagrarally-rally na to'y tumimo mga kabayan. Tulfo na hindi niya pa nababasa ng buo ang pasya ng hukuman. Aniya, nirirespeto niya ang ruling ng Supreme Court at interpretasyon nito ng konstitusyonal na hangganan sa impeachment process. Kung bibigyan anya siya ng oportunidad, handa siyang tupdin ang kanyang dakilang tungkulin at hayaang magsalita ang ebidensya. Ayon pa sa nakababatang Tulfo, aakto siya kasama ang mga kapwa-senador upang panindigan ang mandato sa kanila ng saligang batas ng may integridad at pagiging patas. Inaasahan nito na pag-uusapan ito ng mga senador sa Lunes kung susundin ba o babaliwalain ang desisyong ito ng Korte Suprema. Ngunit para kay Senador Francis Kiko Pangilinan, pinigilan anya nito ang kanilang trabaho at mandato sa usapin ng public accountability. Itong mga to mga kabayan, ay kay naman. Yung mga dilawan na yan, pinklawan, ako, daming nauto niya. Isipin ninyo, kumain sa dahon ng saging nanalo. Tapos aray mga kabayan ng dali, pinigil ang aming trabaho at mandato sa usapin ng public accountability. Kung equal and Senate at its OR sa Supreme Court, hindi ito tama mga kabayan. Marunong pa ito. Abogado ba to mga kabayan siya, no? Si Pangilinan. At ang dami rin ngas-ngas nito mga kabayan. Dapat ito nasasaiting contempt na rin mga kabayan nang sa ganun mawala na yan. Di makatikim itong mga tao ng kulong mga kabayan nang sa ganun kita ninyo mga kabayan ng mga padali ng mga nandiyan. Ito mga dilawan, si Bamakino. Noon ayaw mga kabayan sa impeachment na yan ay pampagulo lang daw sa ating bansa at di naman makakain. Abay ngayon gusto na mga kabayan dapat ituloy ang impeachment. Kita ninyo kasi sinungalingan ng hapak na tao na yan. Habang ang Senado at Kamara ay co-equal sa Supreme Court kaya hindi anya ito tama. Sa kabila ng pagtutol ng ilang mga senador, may iba pa na sumang-ayon din ng pagsunod sa kataas-taasang hukuman. Kabilang na dito si Senador Panfilo Ping Lacson na naglabas na rin ng pahayag sa social media kaugnay ng posisyon nito sa SC decision. Dapat anyang respetuhin at sumunod ang Senado sa Supreme Court ruling sa kabila ng mga salungat na opinyon ng ilang legal observers. Partikular na ang interpretasyon ng Korte sa Article 11, Section 3, Paragraph 4 na ang paghahain ng verified complaint ng nasa ikatlong bahagi ng lahat ng miyembro ng House of Representatives ang itatatag ng Articles of Impeachment kasunod ng agarang paglilitis ng Senado. Tama din mga kabayan, no? Ayos din yung naging desisyon ni Chis Escudero bilang isang pangulo diyan sa Senate mga kabayan, yung ibalik yung impeachment na yan sa Congress kasi kung yan mga kabayan tinuloy nila, sablay mga kabayan, no? Sigurado malaking problema sa diyan sa Senate kung tinuloy nila yung impeachment natin Vice Presidente na kung sa ganun pala ay may problema mga kabayan. Magaling din yung naisip na yun ni Chis Escudero na ibalik mga kabayan at tanungin kung may kung may jurisdiction ba sila diyan o wala.
Diin naman ni Senador Sherwin Gatchalian na ang kanyang mga aksyon ay laging batay sa patnubay ng konstitusyon. Kinikilala rin ito ang Supreme Court bilang final authority sa pagpapakahulugan ng mga legalidad sa mga naturang paglilitis. Bunsod nito, sinabi ni Senador Win na nagsalita na ang Korte Suprema at nirerespeto nito ang unanimous decision ng Korte na nagdeklara na hindi konstitusyonal ang impeachment complaint ng House. Sinundan din ni Senador Vicente Tito Sotto III ang nauna nitong pahayag na pag-aaralan din niya ang payo sa kanya ng isang legal luminary na maaaring i-disregard ng Senado ang desisyon ng hukuman. Aniya, bagaman hindi ito inaasahan, ay susuko ito sa judicial wisdom ng Supreme Court upang mapanatili ang sistema ng gobyerno na ang Korte Suprema ang natatanging hukom ng konstitusyonalidad ng mga aksyon ng ehekutibo at lehislatibo. May panahon anya na hindi pinakikialaman ng Korte ang isang politikal na kwestiyon, kaya ito ay isang complete climate change sa bisperas ng pagbubukas ng 20th Congress. Kita mo mga kabayan, ari si Soto, atat din to mga kabayan. Gustong bumida dyan sa impeachment natin Vice Presidente. Pero tama yan, no, manahimik na lang kayo diyan at may may dali na ang mayroon ng resulta sa Supreme Court. Itigil nyo na kasi ang impeachment natin Vice Presidente. No, nang sa ganun ay matapos na ang problema, pagpukusan ninyo yung issue ng ating bansa. No, katulad niyan mga kabayan, abay bahan na naman. Ang dami na ng mga kalat mga kabayan. Dapat yan ang binibigyan nyo ng pansin, hindi yung impeachment ng ating Vice Presidente. Si Auntie Claire, sinasabi lagi na ating Vice Presidente nakabakasyon. Ay kita mo yung mga relief na satellite, yung mga satellite ng ating Vice Presidente, nangunguna pa nga dyan sa inyong gobyerno pagka tumutulong sa mga nabaha. Kita sa mga disaster mga kabayan. At ayos yung pinamimigay, no? Matino mga kabayan. Hindi yung tanggala pa iinumin ka sa timba na sinalok na baha mga kabayan, tubig ulan. Ibungit uminom. Anak ng teting talaga mga kabayan. Laughing stock talaga itong administrasyon na to mga kabayan. Sa totoo lang, sa dami nating napapanood ngayong balita at ilang araw tayong pahinga mga kabayan, ay talaga ako'y natatawa na lang sa gobyerno natin mga kabayan. At wala na talaga yung matinaw mga kabayan ngayon diya sa administrasyon. Lahat sila mga kabayan dispalinghado. But anyway, hanggang dito na lang ulit muna mga kabayan natin video. Ingat kayo palagi at see you sa susunod na video mga kabayan. Huwag nyo kalimutan magbigay ng komento dyan sa comment section. At syempre huwag nyo kalimutan mag-like at mag-share. Sa ganun mas marami pa ang makapanood ng ating mga video ina-upload mga kabayan. See you sa susunod na video. Adios muna mga kabayan.